So, nung nakaraan bumili ako ng second hand na mini PC which is the Beelink Sur 5 Max na merong AMD Ryzen 7 5800H na may integrated Radeon graphics na GPU. So, makikita nyo naman dito sa specs para malaman nyo na totoo yung sinasabi ko. Pinapakita ko dito sa video yung specs. So, ito yung mismo makukuha sa taskbar at sa MS-Info 32 kapag tinype nyo siya sa page edit ba yun? Basta yun. So, gagamit tayo ng dalawang app. Yung Adrenaline app na galing kay AMD at saka yung CPU temp. So, makikita nyo dito na yung CPU temp is mas mataas siya kumpara sa Adrenaline app. So, ang sabi nila mas accurate daw yung nakukuha ni Adrenaline app kumpara sa CPU temp. So magbe-base tayo sa Adrenaline app. At ang gagawin natin dito, i-stress ko muna si Ryzen 5800H para makita natin kung gaano siya kabilis uminit. So for documentation lang, na palitan ko na to ng thermal paste. So ang dati niyang thermal paste is liquid metal, pero dahil hindi naman nickel plated yung heatsink nito, inabsorb niya yung ibang thermal or yung liquid metal na iba, inabsorb ng copper. So hindi na siya nag-transfer, or yung thermal niya is hindi na siya gaano kaganda. So pinalitan ko ulit siya ng thermal paste. So una kong nilagay is yung thermal paste na mura lang and mainit pa rin siya. So bumili ako ng thermal paste Deepcool Z5. Magandang brand naman siya according to sa mga reviews. So nilagay ko siya and okay naman yung thermals niya. Bumaba naman ng konti, mga 5 degrees siguro. Pero kapag naglalaro, mainit talaga siya. So para sa akin normal naman kasi wala namang GPU si Ryzen 7 5800H, integrated lang. So para sa akin normal lang yan, pero gusto ko pang bumaba yung temperature niya. So dito ini-stress test ko lang siya, naglalaro-laro lang ako ng Farlight 84. Ito yung nilalaro ko kasi maganda yung graphics at madali siyang laruin. So graphic demanding game din naman to, tulad ng ibang games. So nag-enjoy talaga ako kapag nilalaro ko to, so try nyo din. So pinapass forward ko lang siya para hindi na kayo maghintay hanggang mamatay ako, kasi hindi rin naman ako magaling maglaro dito. So panoorin nyo na lang muna hanggang matapos. So after this game, mag-boot tayo sa BIOS para makita natin yung temperature niya sa BIOS. So makikita nyo na doon sa temperature niya kanya is 92 degrees. So dito naman sa BIOS is 91. So bumaba yan hanggang 81 degrees, pero mainit pa rin yun kasi nasa BIOS lang naman siya. At after that, pagbaba niya ng 81, di na siya bumaba. Hanggang doon na lang siya. So talagang mainit talaga yung Ryzen 7. So gagawin natin, babaklasin natin yung Beelink. Kita ko dito sa video. So ito yung idle, 84 degrees to 72 degrees, at ito nga pala yung nilagay ko na thermal paste, yung Deepcool Z5. Yan, so okay naman to. Nilagay ko din to sa isang laptop ko, Nitro 5. At okay naman yung thermals. So masyado lang talagang mainit si Ryzen 7 para sa ganito. Kaya siguro yung dating nilagay is liquid metal din. So ibabalik ko siya sa liquid metal. Kaya babaklasin na natin tong Beelink Sur 5 Max. So may Beelink talaga ako. Wala lang talaga akong pang video iba. So ito yung Beelink ko. Yan, babaklasin natin. 4 na screw yan sa taas. And dito may 3 pa. At pagkatapos niyan, sa baba pa niyan may 2 screw.
So tatanggalin lang natin yung mga kailangang tanggalin dito para mabaklas ng maayos at walang masira. So yung dalawa nasa gilid-gilid lang. Yan. And i-flip mo lang siya, tatanggalin tong tape na to. And meron ulit tatlo para maangat yung fan. At saka tatanggalin natin yung heatsink. So dito makikita nyo na thermal paste na silicone base yung nakalagay. Iwan ko kung silicone or grease yung tawag dyan. Pero yan yung nilagay ko. Yan, nilinisin na natin para maayos. So yung dito kasi merong nakalagay na insulator para hindi mag-leak yung thermal paste. Ito yung nakalagay dati. Naka-liquid metal pa siya. Huwag niyo lang tanggalin yan. Ayusin lang. Yung ganito ko nasira ko kaya yan umaangat-angat siya. So ang gagawin natin dyan, pero hindi ko kasi na-video kasi nakalimutan kong pindutin yung record. Lilinisan lang natin tapos lalagyan ko ng tape. Yung ginamit ko dito is thermal tape. Ito kahit 100 degrees to hindi siya mayuyupi or maaano kasi talagang thermal paste siya. Yan. Ganyan. Ayusin nyo lang yung pagkalapat para dumikit ng maayos. Mas magandang maglagay tayo ng ganito kasi yung liquid metal is conductive siya. So pag may nag-spill sa mga components, pwedeng ma-short o masira yung unit natin. So for caution lang or for safety purposes, lagyan natin ng ganito. Pero kung ayaw nyo, kayo bahala. So ako nilagyan ko ng ganito. So yun nga, after kung ganito, lalagyan ko siya ng liquid metal. So lilinisin ko lang ulit for the last time. Tapos lalagyan ko na ng liquid metal. So yung gagamitin ko pala na liquid metal dito is yung conductor nut. Yung presyo nito sa Shopee is nasa around less than 600 pesos. Mga 569 siguro yung binayaran ko dito. Mahal siya, tas ang konti ng laman. Pero konti lang naman yung magagamit nyo dito. So ang gagawin natin, lagyan natin ng konting-konti lang yung taas. Hindi naman pwedeng malagyan sa baba kasi masisira. Yung taas konti lang at saka lang tayo dadagdag kung so yan, gagawin din natin yung swab na kasama sa package ng conductor nut from Grizzly. So yan, ipahid lang ng ipahid yung liquid metal hanggang ma-occupy niya yung buong makintab na parte ng CPU. So yan po lang yung nilagay ko dito kaya magdadagdag pa ako. So konti lang naman yung may dadagdag dyan. Tapos after ko malagyan dito, papatong ko yung heatsink. So papakita ko naman siya. So dito, nagdadagdag ulit ako. And tulad nga nung sinabi ko kanina, ang gagawin natin, lalagyan din natin yung heatsink. Para mas madali yun, ang gagawin natin is ipapatong natin yung heatsink doon sa CPU na may liquid metal na para yung liquid metal dumikit siya doon sa heatsink at mas madali nating markahan yung heatsink at mas madaling lagyan ng liquid metal tulad ng ganito. Yan, itatapat lang natin and screw lang para dumikit siya ng maayos.
kita nyo dito na merong nalagay pero konti lang, so okay lang, at least meron tayong marka kung saan, and ayusin lang natin yung paglalagay tapos ipatong na ulit natin. Dapat yung screw sagad yun, pero wag naman yung sagad na masisira nyo yung motherboard, ayusin nyo rin. So pag gagawin nyo to, do it at your own risk. Wala po akong kasalanan kung masira nyo yung device nyo. So yan, ipapatong na ulit natin yung heatsink at saka aayusin at i-reassemble yung unit. So hindi ko rin po na videohan yung pag-reassemble kasi nakalimutan ko kung pindutin yung record, kaya yun, walang video. So yan, i-reassemble ko na, pero yan makakat yan kasi nga nakalimutan kong i-video kasi nag-automatic pause yung phone ko. Phone lang kasi yung ginagamit kong pag-video dito. Yan, so makikita nyo na from 91 degrees na max out niya kanina, bumaba siya ng 85 ganon, 85 degrees. Mga 5 degrees din yung binaba niya. So at least mas mababa ng kumpara dun sa kanina. So makikita nyo dyan, no? 89 na lang yung kwan. Hanggang 90 pa rin naman siya, pero hindi nag-steady sa 90. Makikita nyo dito sa CPU temp, talagang mataas siya. Nasa 91 yan, yung max out 92. And hindi siya ganun. Pero dun sa B-Link mismo, mararamdaman nyo na mas umiinit yung buga ng hangin. Ibig sabihin nun, pag mas mainit yung buga ng hangin, mas maganda yung thermal conductivity ng heatsink, kasi nga dahil dun sa liquid metal, mas na lilipat na yung mainit dun sa heatsink, kaya na ihipan ng hangin. So yun lang.